ma-establish mo muna yung bilang partner niya, na ginagawa mo rin yung part mo, na ginagawa mo rin yung karapat-dapat, yung para sa isang relasyon. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is magsisi siya na iniwan ka. Yes, ito mga utol, tuturuan ko kayo na mga tamang gawin para magsisi din yung mga partner ninyo na mga nang-iwan sa inyo. Or let's say baka iiwan ka balang araw. Oh, no. Para pagsisihan niya rin yung mga pinaggagawa niya na iniwan ka. Okay? So ito mga utol diretsahan. Para magsisi din talaga yung partner mo na iniwan ka. Wala kang ibang gagawin dito kundi itaas mo yung value mo. Ipakita mo yung halaga mo, na may halaga ka talaga, na may halaga yung buhay mo. No, which is nasabi ko na rin ito sa isang payo video natin, kung paano mo rin iangat yung value mo. Na actually tatlong paraan lang naman or tatlong gawain na dapat mong sundin, na kailangan magawa mo step by step. Na diba nasabi ko na doon, una sa lahat is huwag kang maghabol. And then yung pangalawa dito is huwag kang magmakaawa. At saka yung pangatlo ay huwag kang mag-reach out. Yes. And then, yun na nga utol, once na magawa mo ang lahat-lahat ng ito, wala kang ibang gagawin dito kundi pahalagahan mo yung sarili mo. Bigyan mo ng respeto. Kasi ganun pa man is kapag yung partner ninyo ay nababasa yung ugali o yung behavior ninyo, na gawain mo talaga ay palaging maghahabol sa kanya, ikaw palagi itong nangunguna mag-reach out, may takot ka na mawala siya. That's why nagmamakaawa ka na balikan ka niya. So ngayon, once na mabasa ito ng lalaki na ito yung na-validate niya sa'yo, is talagang hindi siya magsisisi na iiwan ka. Dahil yung love niya is mapapalitan ng pang-aabuso. That's why talaga nahahantong yung lalaki sa pang-aabuso dahil sa sobrang kampante. Na dahil na rin sa mga pinapakita mo, na ikaw na itong patay na patay sa kanya. Yes. So again mga utol kung hindi mo alam kung paano din pahalagahan yung buhay mo, na para makita niya na pagsisihan niya rin na once na iiwan ka, yung mga naisabi ko na tatlong yon is sa oras po yon na kapag iniwan ka na. Okay? Pero bago ang lahat, or bago magkahiwalay, or bago kayo hahantong sa paghiwalayan, is dapat talaga ipakita mo rin yung halaga mo. Sa mga simpleng bagay lang naman mga utol, na huwag mong pasobrahan. Okay? Nauna sa lahat is dapat marunong kang mag-aruga, marunong kang mag-asikaso, huwag kang maging mareklamo. Okay? Huwag kang maging silosa. At saka siloso, yes, mapababae, mapalalaki. And then higit sa lahat ay dapat maging loyal ka. Yes. At saka, yun na nga, huwag niyong kalimutan na dapat may sarili kang source of income. Okay? Sa anim na yun utol, na once na ma-establish mo yun, habang sa kalagitnaan or while in a relationship pa lang kayong dalawa, is for sure talagang pagsisihan at saka hahanap-hanapin ka ng partner mo. And then after once na hiniwalayan ka na niya, is yun na po yung dapat ninyong gawin, yung tatlong gawain natin. Huwag talagang maghabol, huwag mag-reach out, at saka huwag talagang magmakaawa. Dahil dito na magti-take effect kung ano yung pinapakita mo sa kanya dati, na which is for sure, kung hindi niya ito maalala, ay talagang marirealize niya na ito pala yung halaga mo kapag hindi ka naghabol. Kasi ito mga utol walang realization sa tao once na hinahabol mo.
Hindi niya marirealize kung ano yung halaga mo, kung ano yung mga nagawa mo dati sa kanya, kung ano yung mga kabutihan na mga ipinapakita mo. Kung habol ng habol ka kasi, kung nagmamakaawa ka kasi, kung reach out ka sa kanya, talagang hindi po yun pupunta sa magkaroon ng realization. Pero kung talagang hininto mo lahat-lahat, ito lang tandaan mo, utol, do not care anymore. So ibig sabihin is, wag mo na siyang pakialaman pa. So sa salitang ito ay dito na papasok talaga na wag ka nang mag-reach out, wag ka nang magmakaawa, at saka wag ka na talaga maghabol. Yun lang po yung tandaan ninyo na salita. Wag ka nang mag-care pa sa kanya. Okay? Pero higit talaga sa lahat, utol, is habang sa kalagitnaan pa lang ng relationship ninyo ay dapat is ma-establish mo muna yung bilang partner niya na ginagawa mo rin yung part mo, na ginagawa mo rin yung karapat-dapat, yung para sa isang relasyon. Kasi for sure, utol, dito at dito rin talaga hahantong sa pagsisisi yung isang tao na nang iwan sa'yo, or kapag iniwan ka, na marirealize niya talaga kung ano yung halaga mo. Na dito na papasok yung lahat-lahat ng ito sa kung ano yung na-establish mo sa kanya. Yes, maalala at maalala niya yun. Maiisip at saka maiisip niya yun. And then, yes, dahil hindi mo na siya hinabol, hindi ka na nagmakaawa, hindi ka na nag-reach out, sa pagpanumbalik niya ay wag mo na ring tanggapin pa. Dahil sigurado, utol, magagarantiya ko sa'yo, magsisisi at saka magsisisi as hell yung partner mo na nang iwan sa'yo. Na kung sino yung sinayang niya. Okay? Kung sino yung tao na hindi niya pinapahalagahan. Na kung sino pa yung tao na nagpapahalaga sa kanya ay inatsipwera niya lang. Yes. Kung magawa mo lang kasi ito, utol, sa tama, step by step, hindi pwedeng may na-establish ka nga, pero after ng hiwalayan ay hindi mo nagawa yung hindi paghabol, which is naghahabol ka pa din, nagmamakaawa ka pa din, nagre-reach out ka pa din. Kung hindi mo nagawa lahat-lahat, utol, ay sasablay ka pa din. Kailangan talaga is lahat-lahat. May na-establish ka, and then after ng hiwalayan is may nagawa ka ring actions para mas lalo siyang magsisisi na iniwan ka. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito, at saka sana'y alam nyo na kung ano ang mga mas mainam ninyong gawin once na iniwan kayo ng mga partner ninyo para magsisi din siya ng husto. Yun lang po, maraming salamat talaga. So God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.